His name is Emmanuel. God is with us. A blessed Sunday po sa ating lahat, Father Xavier Volbena, para sa dasal at pagninilay. And welcome to our Sunday Gospel Reflection. And today is the fourth Sunday of the season of Advent. At ang pangalang napili, Emmanuel, which means God is with us. Alam niyo po, sa mga pangyayari sa buhay natin, maraming beses hinahanap natin kung nasaan ba ang Diyos. I remember when I was a child, ako po ay lumaki kasama ang dalawang matandang dalaga na lola ko po. At sila po ay mga aglipayano. Sila ay tinatawag na mga kantora o mga kumakanta sa simbahan ng aglipayano. At madalas tinatanong ko sa kanila when I was younger, Lola, nasaan ba ang Diyos? And they would always respond, nandun. Sabi ko, parang ang layo naman yata ng Diyos. Kailangan ko pa siyang hanapin. Paano kung kailangan ko siya? At siya ay nawawala. Kailangan ko pong maghanap. But now, the answer is given to us. Hindi mo kailangang hanapin ang Diyos. Hindi po nawawala ang Diyos. Hindi po malayo ang Diyos. Kundi siya ay kasama at kapiling natin siya. Because He is God with us. At ito ay isang magandang reminder po sa atin, gaya ng sabi ko, maraming beses kasi sa buhay natin, hinahanap natin kung nasan ba ang Diyos na ito. And most especially sa mga panahon na nabibigatan tayo, may mga pagsubok sa buhay, nawalan tayo ng mahal sa buhay, nagkasakit tayo, may mga problema, it seems we are asking ourselves, nasaan ba ang Diyos sa mga panahon na ito? Pag ako ay nawalan ng mahal sa buhay, nasan ba ang Diyos na ito? Pag ako ay nagkasakit, nasan ba ang Diyos na ito? Sa mga panahon na patong-patong, sunod-sunod ang dagok at problema sa buhay ko, nasan ba ang Diyos na ito? Sa mga panahong ito, it seems we experience what we call divine absence. Parang walang Diyos. Parang ang layo ng Diyos. Parang nawawala ang Diyos. It seems we cannot find God in these experiences and events of life. Kaya napakaganda po ang Ebanghelyo ngayong fourth Sunday of Advent na ang napiling ipangangalan sa bata is Emmanuel. Ang ibig sabihin, God is with us. And this gives us hope, this gives us consolation, and this gives us strength na sa mga panahong naghahanap tayo na feeling natin nawawala at napakalayo ng Diyos, ipinapaalala sa atin. Pag ikaw ay nawalan ng mahal sa buhay, nandyan ang Diyos. Kasama mo ang Diyos sa iyong lungkot at pagdadalamhati. Kung ikaw ay nagkasakit, nasaan ang Diyos? Kasama mo siya, pinapasan ang sakit na nararamdaman mo. Pag ikaw ay may problema, siya rin ay kasama mo. In short, God is not absent because God is with us. Kaya ngayong Pasko, siguro ito yung pinakamagandang assurance sa atin. Lalong-lalo na sa ating lahat ngayong panahon na ito. Alam nyo, kung minsan, siguro natatanong nyo na rin ito, nasaan ba talaga ang Diyos? Kailangan natin. Ang hirap na ngayon ng buhay. Pinansyal, emosyonal, sa gobyerno, sa pang-araw-araw nating buhay, napakamahal na ang lahat ng bilihin. Pahirap ng sitwasyon ng buhay natin. Siguro marami ng mga kapatid natin nagtatanong, nasaan ba ang Diyos na ito? Kailangan namin, and it seems nawawala naman siya. Parang ang layo niya sa atin, lalong-lalo na sa mga karanasan natin. Lo and behold, ngayong malapit na ang Pasko, ipinapaalala sa atin, Emmanuel,
God is with us. Sa lahat ng yugto ng buhay natin, hindi lang sa panahon ng saya, kahit sa panahon ng lungkot, problema, pagsubok, sakit, sa mga panahon na nawawalan tayo ng pag-asa sa buhay, isa ang kasama natin at mananatiling kapiling natin na hindi siya nawawala at hindi tayo iiwan. Ito ay si Emmanuel, the God with us. Kaya siguro ito yung regalo, handog ng Diyos sa atin ngayong magpapasko 2022. At ito yung babaunin natin sa 2023. Tandaan ninyo, kahit anong mangyari, kahit sa anong yugto o sitwasyon ng buhay natin, isa ang sigurado, kasama natin ang Diyos. Dahil siya ang Emmanuel. Muli, God bless you. Together we inspire.